Katapusan na rin ang pagbabantay sa mga checkpoint sa mga probinsya. May mga nahulihan ng baril at ilang deadly weapon katulad ng mga patalim sa unang araw pa lang ng gun ban. Paalala naman ng COMELEC, mahalagang malaman ng publiko ang mga dapat sundin sa mga checkpoint. May report si Jam Sisan. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinorender ng mga pulis at mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa Abra ang kanilang matataas na kalibre ng baril. Umabot sa mahigit 180 ang mga armas na nasa kustodiya ngayon ng Abra PNP. At para masigurong hindi magagamit ang mga ito sa karahasan ngayong eleksyon, isa-isa ring tinakpan ang dulo ng mga baril. Isa ang Abra sa may init na lugar lalo na tuwing eleksyon. Marami nga nagsabi na ambitious yung project na to, pero nakita mo yung cooperation nila, walang hesitation. Bagamat kasabay ng election period ang pag-iral ng gun ban, sadya raw talagang may ilang pasaway ayon sa mga pulis. Sa Kawayan City, Isabela, nasabat ng mga pulis sa checkpoint ang isang kalibre 38 at 5 bala. Kahit may lisensya ang armas, wala raw maipakitang papeles para sa exemption sa gun ban ang may-ari nito. Kaya naman nagtakda siyang kasuhan ng paglabag sa Omnibus Election Code. Parehong kaso ang haharapin ng lalaking ito matapos siyang makunan ng kalibre 45 baril sa Malisiki, Pangasinan. Posible pa raw madagdagan ang kaso niya dahil hindi siya huminto ng harangin sa checkpoint. Tumanggi namang magbigay ng pahayagang nahuli na isa raw barangay captain. Nasakupan na po siya ng COMELEC gun ban. Kaya kailangan mayroon siyang COMELEC gun ban exemption sa kanyang pagdadala ng baril. Arestado rin ang isang nagpakilalang security escort ng isang politiko sa Zamboanga City dahil sa paglabag sa gun ban. Lisensyado man ang kanyang baril, hindi siya pinalusot dahil wala siyang exemption permit. Sa ilan pang bahagi ng bansa, may mga naharang dahil sa pagdadala ng mga patalim tulad ng ilang rider sa Lawag City, Ilocos Norte. Isang lalaki rin ang nakulong sa Davao City dahil sa pagdadala ng kutsilyo. Bukod dito, tinangka pa raw niyang mang-agaw ng motorsiklo para takasan ng mga pulis. Paalala ng otoridad, hindi lang baril kundi lahat ng uri ng deadly weapons ay sakop ng gun ban. Kung naay sibilyan ng makabiolate sa election gun ban ng deadly weapon, dili sila maka-apply o provision. So lahi ang panahon nga madapa siya during the election ban kumpara katong panahon sa ordinary times. Paliwanag ng COMELEC, may mga pwede naman daw ma-exempt sa gun ban. Kabilang dito ang mga hukom, prosecutors at piskalya. Pero kailangan muna nilang mag-apply ng permit for exemption. Parehong proseso rin ang pagdadaanan ng mga sibilyan na gustong makakuha ng exemption. Ang sino mang mahuhulihan ng baril ng walang exemption sa 150-day election period na magtatapos sa June 12 ay maaari raw makulong ng 6 na taon. Paalala rin ng COMELEC, may mga protocol na dapat sundin ng mga pulis sa pagpapatupad ng checkpoint. Hindi naman effective ang checkpoint sa araw eh. Traffic, you create additional traffic problems. Which means nandiyan ka lang. Sa akin, discretion na yun. Everyday ang checkpoint. Kung kaya na lang 24 hours, okay. Dapat ding matutunan ng publiko ang mga panuntunan sa checkpoint. Kailangan daw ay maliwanag ang lugar na pagtatayuan ng checkpoint. Bukod sa naka-uniforme ang mga pulis, dapat may nakaparada ring sasakyan na may marka ng PNP. Limitado naman sa visual check ang pwedeng gawin ng pulis sa sasakyan. Bawal kapkapan at pababain ng driver at mga pasahero. Jam Sisante, GMA News.